Red alert daw ang Senado, sabi ni Alan Peter Cayetano, na ayaw nilang tanggapin na red alert. Pasok? Red alert daw ngayon ang Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. At kasabay niyan, nagpasaring pa siya sa Secretary ng Department of Justice. Hindi raw pwedeng maging bida ang kontrabida. Nasa frontline na balitang yan si Bean Los Baños. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Kung kahapon tinabla ng Malacanang ang naratibong under attack ang Senado, ngayon nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na naka-red alert sila. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang ginawang warning shot ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca laban sa NBI. Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka na naka-armado ka, hindi ka mag-warning shot. Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, Yun nga yung sinasabi natin. Kaya nga di ba sabi natin kay Claire Castro noong nakaraan, hindi under attack ang Senate. Managpunta doon, hindi imbitado, naka full battle gear, naka mga bulletproof vest pa. Anong gagawin nun doon? Magja-jackstone? Maglalangit lupa? Magsasyato? Ganon? Di ba? Sabi ko nga, may dala akong barena. Pupunta ako doon, may dala akong baril, naka full battle gear ako. Pupunta ako sa harap ng Malacanang. Anong gagawin sa akin ng Malacanang? Mag-warning shot o hindi? Siyempre tatanungin ako noon, sino ka? Ba't andito ka? NBI ako. Halimbawa, nagpanggap ako, NBI ako. Baba mo yung armas mo, hindi ko binaba. Anong gagawin sa akin ng mga PSG? Babarilin ako. Bakit? Kasi they will try to protect the palace. They will try to protect the president. Trabaho yun ni Aplasca eh. Tama? Halimbawa, meron akong dalang barena. Binabarena ko ngayon yung gate ng Malacanang. Tapos sasabihin ko, hindi, pumunta na lang ako doon sa PNP, doon sa Krame. Tapos may dala akong barena, meron akong baril, naka-bulletproof vest ako, tapos binabarena ko yung gate nila. Hindi ako tatanungin nun, sino ka? NBI ako. Ba't mo binabarena yan? Wala lang, ilalak ko. Para hindi na kayo makalabas. Anong gagawin ng pulis sa akin? Di ba arestuhin ako ng pulis? Kung hindi, dahil mayroon akong high-powered na baril, ibaba mo yung armas mo. Pag hindi ko binaba, anong gagawin sa akin ng mga pulis? Di ba babarilin ako? Hindi ba ganun din? Halimbawa, may hawak akong baril, may hawak ka rin baril. Ibaba mo baril mo, ako otoridad, ikaw hindi. Ibaba mo baril mo, ibaba mo baril mo, ibaba mo baril mo. Pag bumunot kang ganun, babarilin ka ng pulis. Tama? Di ba? Diyan nga yung mga nanlalaban. Nakita niyo yung mga video sa Facebook. Yung mga video ng mga egoy na sa mga pagdadrive, tapos ububunot sila ng baril, binabaril sila ng mga pulis. Ubus pa yung magazine, dire-diretso, di ba? Bakit? Kasi nga, sinabi, wag kang bubunot, tapos bumunot. Anong mangyayari? Alimbawa, ako si Aplasca, sinabi ko, ibaba niyo yung baril nyo, hindi niyo binaba, anong gagawin niyo dun sa baril nyo? Di puputok niyo yun sa akin, di unahan ko kayo. Tangina, kailangan kong protektahan itong ko Tama? Yun na nga, sabi ko nga sa inyo, may hinuli akong kriminal. Hawak ko yung baril ko, nakatutok ako sa kanya. May baril siya, nakita ko, may baril ka, wag mo nga hawakan yung baril mo, hinawakan yung baril, anong gagawin mo? Tangina, antay mo pumutok siya sa'yo? Bobo yarn. Ina ninyo. pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba mag-warning shot? The circumstance is very important. Pinasaringan pa nga niya ang anyay Police General na nagsasabing hindi dapat nag-warning shot. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP yung general na yon, para niyang natanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa Pupunta kaya tayo sa Malacanang, tapos magdala tayo ng baril. Tingnan natin kung anong gagawin ng Malacanang sa atin. Umalis kayo dito. Ayaw namin. Dito naman, nasa labas naman kami ng Malacanang kahit armado kami.
O, maglakad lang tayo doon, armado tayo. Ako man, meron ako, halimbawa, meron akong permit to carry. O, pupunta ako doon, may dala akong baril, hawak-hawak ko, ganyan. Naglalakad akong ganyan. Tinitingnan ko lang yung mga gwardiya. O, bakit? Problema mo, nasa labas kami, nasa loob kayo. O, palakad-lakad akong gano'n. Anong gagawin sa akin ng mga taga-PSG? Threat ako. Bakit ako nandoon uninvited tapos may dala pa akong armas? Pinabababa yung armas ko, ayaw kong ibaba. Anong plano mo sa akin? May plano ka masama, di ba? May plano ka masama sa presidente. Tama? O, so anong gagawin ng Malacanang? Aantayin nila na mabaril ko pa yung presidente? Babarilin na nila ako, antimano. Protocol yun eh. Ngayon, itong PNP, sinasabi nila, hindi daw protocol ng PNP ang magpaputok. Hindi naman siya PNP. Hindi naman PNP si Aplaska eh. Call of duty yun eh. Dahil siya ang security ng Senado at kailangan niyang proteksyonan ng Senado, yun ang trabaho niya. Kaya kung sa tingin niya yun yung tamang gawin para mag-retreat etong NBI, babariling ko sila o magpapaputok ako para umatras sila, para matakot sila at hindi nila ituloy yung masamang binabalak nila. O kita mo, naging effective. Nagpulasan yung mga NBI nung nakarinig sila ng putok. Akala kasi ng NBI, hindi sila papatulan eh. Yung unang sergeant at arms, binugbog yung tao niya eh. Ng mga NBI mismo, sinasakay ng walang warrant doon sa sasakyan nila. Buti nakapiglas yung tao eh. Hindi ibig sabihin yung NBI may balak na gawin na masama. Hindi mo sila pinapupunta ron tapos sasabihin nila binabantayan lang nila yung painting. Ay na painting lang yung babantayan nyo, meron pa kayong bulletproof. Sino magnanakaw ng painting dyan sa GSIS kung di ba naman kayo mga ulol? Hindi nga namin alam na may painting pala dyan. Bakit? Meron bang tawag dyan? Meron bang ang tawag dito yung threat na nanakawin yung painting na yan? So, common sense eh. Common sense. O, hindi naman PNP. So, kung sa PNP, bawal mag-warning shot, retired general, wala na sa serbisyo ito si Aplaska at si Aplaska is acting as the OSAA. So, yun yung call niya during that time na pag itong mga ito nakapasok dito, magkakabarilan dito. So, ang gagawin ko, magwa-warning shot ako para umalis sila. Because, sinabi ko ng authority ko huwag kayong papasok dito, bawal kayo dito. Ano yung mga armas nyo ibaba nyo? Hindi nila binaba, anong gagawin? Magpapaputok ako. Willing din mamatay si Aplaska. O yung mga NBI hindi willing mamatay, nagtakbuhan. Successful yung ginawa ni Aplaska? Oo, bakit? Hindi sila nakapasok sa Senate eh. Hindi sila nakapanggulo sa Senate kasi nanggulo na sila nung unang araw eh. Di ba? Walang binanggit si Cayetano pero kung matatandaan, ipinaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang standard operating procedure tungkol dyan. General rule daw ay bawal ang warning shot. Exemption lang daw dyan ay kung outnumbered ang kapulisan. Pangalawa, kung overpowered. Kung kapulisan, outnumbered ang kapulisan. Di ba? Hindi naman pulis si Aplaska. Kalimbawa, bakit ang security guard sa bahay o sa mga establishmento, bakit sila may baril? Bakit may baril? Kaya may baril yan. Para kapag may threat, gagamitin nila yung baril na yan. Si Aplaska ba nagpunta sa NBI para paputukan sila? Hindi naman. NBI man na nagpunta sa Senado para manggulo. Hindi sila inimbita, nandoon sila. Tapos sasabihin nyo, yung sa dingding lang pagitan, wala naman kami sa Senado, dito kami sa kabila eh. Aantayin ko pa ba makapasok kayo dito, binabarenan nyo na yung pinto? Tanginan yan. Sinong gagong yan? Sinong gagong maniniwala niyan? Tanga lang maniniwala dyan eh. At pangatlo, kung delikado raw ang buhay ng pulis. Pero ito ang pakiusap ni Cayetano sa law enforcers. Mag-ingat sa mga sinasabi. Kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Hindi rin pinalampas si Senate President Cayetano ang naunang Mukha pa lang nito, hindi mo na pagkakatiwalaan eh. Kapag nilagay ni Boying Rimulya talaga sa pwesto, hindi mo pagkakatiwalaan. Mukha pa lang nito, walang gagawin matino eh. ng Department of Justice o DOJ na coordinated ang galaw ng NBI nang nangyari ang putukan sa Senado. Gusto ni Secretary Bida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Ang NBI ay under ng DOJ na siyang gumawa ng investigating body sa nangyari sa Senado. Tama naman, mag-iimbestiga ka, ikaw yung dapat imbestigahan, kayo involved.
'Di ba dapat, 'di ba yung mga judges nga na may connection doon sa ano, sa mga inaakusahan nag-i-inhibit. Ba't ka mag-iimbestiga? Ikaw yung dapat imbestigahan, kayo yung nanggulo, kayo yung mag-iimbestiga. Di siyempre, investigasyon nyo, pabor sa inyo yan. Tanga lang. Ay kung nga, bobo na lang talaga maniniwala dito kaya pag nakikita ko yung mga comment section tapos sa mga comment, naniniwala sila dito sa katarantaduhang stage daw itong nangyari na to. Paano naging stage yan? Ang daming putok. Papayag ba naman yung Marines na ano na magi-stage sila ng ganyan? Sinasabi niyo yung mga pulis na nandiyan diyan, yung mga Marines na nandiyan diyan, ibig sabihin kasama sila dun sa stage na ano ng Senado? Nandiyan diyan sila eh. Nakaganon din sila eh. Oh, nagbibigay ng instruction si Aplaska eh. Oh, nandoon sila nung sinasabi ni Aplaska nung identify yourselves, we're NBI. Lower your weapon. Hindi naglo-lower ng weapon. Anong gagawin natin? Bato-bato pick? Sino maglo-lower ng weapon sa atin? Bato pick? Oh, ikaw, baba mo yung ano mo. Baba mo yung armas mo. Pwede ba yun? Remulyo, ba't papilay-pilay ka? Oh, tingnan ninyo. Oh, na late na naman tong video ko eh. Oh, tingnan niyo si Boying Remulla papilay-pilay. No, bakit hindi gayahin ni Justice Secretary Frederick Vida si DILG Secretary John Vic Remulla? Kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Bakit papilay-pilay ka, sir? Ba't papilay-pilay? May gout ka? Nakain ka. Kain ka kasi ng kain ng atay eh. Wala kasing utak, puro atay kinakain mo eh. Hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan mo CCTV, sinapit namin. Sa ngayon, hawak na ng PNP ang CCTV footage sa loob at labas ng Senado. Hinihiling din ng PNP na makuha ang mga personal footage ng mga media personnel. Tingnan ninyo ano ang sabi mga bossing ng PNP kanina, DILG. Ano sinabi? Kasi kanina nagbago na ng tono si John Vic Remulla kasi buntik na siya palitan ni Trillanes eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
sa harap ng kamera. Walang